Yo! What's up sa mga kamartes, ka-pawn shop ko dyan, ka-guys ko dyan, ka-churpang ko. Kumusta na kayo? Merry Christmas and a Happy New Year! Long time no see ulit! But before we proceed, kung bago ka pa lang dito sa aking channel na to, at hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na po kasi libre lang po yan. At pakalimbang yung bell na yan sa baba para lagi kang updated kung may mga imamarites ako or may mga isi-share ako or kasali ka sa aking pa-Q&A today. Ito yung isi-shoutout ko kayo, babasahin ko yung mga iniwan yung mga comment nyo sa baba sa mga last na aking video na na-share sa Q&A and Sanla update, okay? So, shoutout muna ang aking may share sa inyo, okay? Yung Sanla update natin is next month na para may bago tayong update na makukuha. For sure, ngayon is, I think, same lang din last time na aking na-share sa inyo na Sanla update. Kaya abangan nyo yan. No? Kaya, you know the drill. Ayan, kung dati ka ng solid viewers sa aking channel, kung nandyan ka pa rin, and sa mga hindi nang iwan na nag-aabang pa rin kahit matagal na wala akong na-share na video ko na sa sarili ko is nandyan pa rin, na nakasuporta sa akin is maraming salamat po. Okay, so let's start. You know the drill. So, start na natin. First is galing kay JJ. Shout out to you, Sir Ma'am. Flex ko dito, ha? Nagpa-praise ako first week, December 2024. Bumaba ang Palawan. Lumalabas na 3,000 ang per gram. Unlike before, 3,300 pesos ang per gram. Siguro, na base din nila sa gold market. Ayan, so thanks for sharing. Ayan, so sa mga ka-pawn shop ko dyan, eto, may nagbibigay ng Sanla update sa ating comment section. Okay, so thanks for sharing. Kaya nga wala tayong Sanla update ngayon. Kasi, yun nga, either same lang din or bumaba. Kaya ang magandang update natin is next year na. Okay, thanks for sharing. Next is galing kay Algin Dom. Hello, shoutout to you, Kabsat! Ayan, so tinadtad na ako ng comment. Marami akong nabasang comment mo dyan. So now, I think this one is para sa yung lahat. Kasi dami mong iniwan na comment. Good to see you again, Kabsat, Miss Algin. Thank you for supporting me. Ayan, nandyan ka pa rin. And hi, Kabsat! Salamat! Ayun, so thank you din. Ayun, so ingat ka dyan. And marami pa yan mamaya. Eto pa siya. Galing kay Angel Domex. I think siya din ito. Ayun. So, Miss Beth, mataas ng 24 carats gold sa Philippine market. 5K na. Kumusta naman ang Sanla? So, this one is bagong comment niya lang ito. So, next month na sis. Ayan, yes. Tumaas ang ginto sa gold market. Kaya yung mga seller naman na kahit old stock nila is tiba-tiba sila kasi yung mga alas nila is syempre ina-praise nila yung presyo, pinagtataas. Pag tingnan nyo kung saan kayo bumibili, mataas na rin yung mga presyo nila. Ayun, so maraming gold sellers, gold online sellers na nagko-hoard. Ayan, na maraming stocks, and then syempre, tumaas na yung ginto ngayon. Ayan, so tiba-tiba yung kita nila. Ayan, so kung ikaw ay nakapag-invest na many years ago, tiba-tiba ka rin. Ayun, so sana all, maraming pera para na makapag-hoard sana tayo. Ngayon, ang literal na ginto ang presyo. Literal na ginto ang presyo ng ginto. Oh, di ba? Charot. Okay, next is galing kay Jane. Shout out to you, Sir Ma'am. Updated jewelry collection niyo, ma'am, and subscribers jewelry collection katulad kay Princess Mendoza. Nakaka-inspired po. Thank you for watching my videos. And iba po si Madam Diggers. Si Madam Diggers ngayon is biglang nag-boom na siya, and taas-taas na niya. Wala. Kay Madam Diggers is ganun lang ako. Wala pa akong at saka ang hirap na ngayon. For me, sa aking location is, kaya medyo nag-stop na ako nag-unbox. Kahit bumibili ako ng mga last ko, pero hindi ko na rin na-share. More on, Sanla update ako and Q&A, and minsan pag namimiss ko kayo, ayun, nag-share ako ng mga
nag-unbox ako ng mga nabibili ko sa TikTok. Yung mga ganun na lang yung pwede kong ma-share. And yung request niyo po na i-flex ko, maraming nag-ano dyan dati na flex ko yung mga jewelry collection ko, which is konti lang naman, kasi konting-konti lang, pero hindi ko na po yung gagawin na, pasensya na po for my own safety also, kasi maraming nakamulagat ni mata na dita nga agbuy-buyan, di ko pala alam, maraming nag-aabang dyan, akala nila, wala po akong alahas, konti lang po, okay, yun lang po. Basta, ganun lang po yun, okay? Iba po si Madam Digger, si Madam Princess. Ayan, so, yeah, proceed na tayo next. Wait, parang masyadong maputi ang aking mukha ngayon sa aking pailaw. Yun naman. Medyo light lang kasi. Medyo maputi lang kasi tayo. Palitan ko kaya. Wait, parang sobrang puti ko. No, wait, palitan natin. Ayan, so okay na yan. So, next is galing kay Miss Angel Domex. Hello, Kabsat. Brand new 24 carats is 6,000 pesos. 6,000 plus pesos ang per gram. Chow Tai Sing plus labor depends sa alahas na bibilhin mo. Yes, ano? Bakit yung mga 24 carats may mga pa labor sila, ano? Ganyan na rin si si Covo 24 may per gram price na sila, per gram. Unlike before na per gram lang siya, is all in na yun, ngayon is per gram na siya, and mag-add ka pa ng labor fee. Ayan, so I think yung labor fee is kung may mga designs kayata na gusto, ganon. So, yeah, basta may mga labor fee na yung mga 24 carats. Ayun, so, depende sa alahas na bibili mo. Sabi niya, pag gold bar sa Palawan is 5,600 pesos. At kung may Palawan card ka, 5,500 na lang per gram pag bibili ka. Sa sanla ng 24 carats gold, nagsanla ako, pero few days, tinubos ko agad kasi delayed yung pera ko. Pagkasanla ko, 18,500 lang kinuha ko, ayaw ko ng sagad-sagadan So, ang lumalabas na per gram daw is 4,300 ang lumabas na per gram. Ang haba kasi nito, ang price ng gold sa market ng 24 carats is 4,900 plus. Bumili ako ng ring and per gram sa Japan din at 6,000 pesos plus. Bumili ng gold coin this year kasi next year daw itataas ang gold. Kaya kahit mataas, kung may budget ka kasi next year mas tataas. Yes, ayun. So, sagutin ko lang yung mga nagets ko, sis. Yes po, I heard also na next year is nagtataas ng presyo ng mga brand new ng mga alahas. Ayun. So, yung mga per gram naman sa mga pawn shop is iba na eh. Iba na yung mga pricing ng mga pawn shop natin ngayon. It's like parang luging-lugi ka ngayon. So, sa mga nagbabalak, kasi marami dati yung mga bumibili ng mga lahas is yung iniisip nila is itatakbo nila sa pawn shop agad-agad. Sobrang luging-lugi po kayo kasi almost it's like more than kalahati lang yung babalik sa inyo pag binili nyo yung mga alahas ngayon and then dalhin nyo sa pawn shop. Talagang malayo po yung difference ngayon. Unlike last year, I think it's mas better last year kasi pag magkaano yung per gram, is medyo mababa siya, and pagdadalhin mo sa pawn shop is at least 1/3 yung makukuha mong presyo ng alahas mo doon. Ngayon is parang kalahati na siya ngayon. Ayun. So, tama naman yung sinabi ni Sis Angel na if you have money naman, ayan, kung may mga extra ka dyan is talagang gusto mag-invest or love mo talaga mag-collect ng mga gold, go buy. Walang pumipigil sa'yo. Ayun. So, yeah. Thanks for sharing. And lagi ko nababasa na yung kinukomment niya is it's all about 24 carats. Ayun. So, mas prefer niya na mag-invest sa mga gold coins or sa mga gold bars na 24 carats. So, depende po yan, sisa, kasi may mga ayaw naman kasi yung mga gold coins and bars na yan, hindi nila maisusot, di ba? Ayun. So, yung iba naman is gusto talaga is yung naisusuot din nila. So, kanya-kanya po tayo ng mga likes. Okay? So, yeah, thanks for sharing. Ayun. So, masyadong mahaba na kasi ito and marami pa tayong i-shoutout. And marami kang comments, sis, and
most of this comment is, I think it's from you. Charot. Ayan, so next is galing kay Amalia Furigay. Ayan, so shout out to you, sir, ma'am. Good mong, ma'am. Good mong, ma'am. Ang na-experience ko sa Villarica, once na hindi ka na nagtubos ng sinanla mo, next na pagsanla mo, mababa pa sa kalahati ang presyo nila. Yes po, case to case basis na rin yan. Pero marami akong nababasa dyan na comment na it's like that, na pag hindi ka nagtubos or pag may mga rimatado ka na sa Villarica ay hindi na nila ibibigay sa'yo yung maximum appraisal nung alas mo, which is ang ibibigay nila is mas mababa pa sa 3%. Yes, ganun. And I think same sa ibang mga pawn shop, and sa iba naman is binibigay naman nila kung magkano yung talagang standard appraisal nung alas mo na yan. Parang hindi na nila tinitingnan yung record mo. Pero yung iba is tinitingnan, sinicheck kung ano yung record mo. So, depende yan sa appraiser sa pawn shop na rin, okay? Ayun, pero yung sinabi mo about Villarica is, yes, marami akong nababasa about dyan. So, thanks for sharing and watching. Parang may tumalsik pa akong laway sa kamamadali natin para ma-shoutout ko kayong lahat, okay? So, next is galing kay Sisi Nikki CN. Shoutout to you. Sana all 3,900 pesos per gram. Ayun, Sir Joey. Ay, comment niya ito kay Sir Joey. Okay, so next is galing kay Kagura Duterte. Shout out to you, sir, ma'am. Ate Beth, ano po ba pinagkaiba ng Russian stone, diamond sa legit, natural diamond? Same lang po ba sila ng value? Ang sagot ko dyan is hindi sila same. And pag sa mga diamonds, hindi ako masyado gamay. Hindi ko gamay yung mga diamond kasi ako rin naguguluhan kasi ang daming klase dyan. Pero yung Russian stone, yan yung most hindi tinatanggap sa mga pawn shop kasi yan yung parang ano lang siya, imitation. Ayun, so yan yung nilalagay nila pag nakikita nyo sa mga details ng pinon shop natin. Pag may mga bato-bato yan is imitation lang siya, which is hindi siya natural diamond, okay? Parang ano lang, for example, parang plastic lang nga, imitation nga, okay? And yung natural diamond naman is, depende po yan sa mag-appraise ulit, kung talagang batido, very expert yung nag-check ng diamond na yan is, pre-presyuhan niya yan talaga ng diamond price. Ayan, so, yung iba kasi, ano ba yan? May lamok pa. Yung iba kasi is, basta, magkaiba po ang presyo and magkaiba po yung quality niyan, okay? Ako rin nagugulan sa diamond, kaya medyo ako sa diamond, hindi masyado. Basta ganun, next tayo galing kay Sisi Marisol Vizcaira. I think bago pa lang siya dito kasi nag-search siguro siya dito sa YouTube, and then nakita niya ako yung nagsasend update, and then ayun, tinagtaran na ako ng mga comments. Charot, hi, thank you, naka-subscribe. Nag-subscribe ka na ba? Ayun, so marami siyang tanong. Sabi niya, ma'am, yung HK settings po ba solid, okay lang po ba butasan? Papangit po ba kasi may HK settings ako, Cartier, nagpa-praise ako, sabi, need butasan. Ayun, so pag solid viewers ka, ang aking nai-share lang na pawn shop na nag-iiwan ng dot mark or yung butas is Villarica, okay? Yung mga ibang pawn shop, hindi sila nagbubutas. Ayun, kung yung pawn shop na pinuntahan mo is nagbubutas, mag-iwan sila ng dot mark, try mo dalhin sa mga ibang pawn shop, okay? Ayun, so, minsan kasi is, nagtataka sila kasi napakaliit. Gaya nito, yung Cartier mo, meron din akong Cartier, ayun, so, napakaano nitong Cartier ko na nito na ring, ayan siya, para siyang anliit, pero ang bigat nito, 4 point something, parang 4.5 nito. Ayun, sulit ito na nabili ko. Ito yung mga naunang Cartier eh. Ayun, na talagang ngayon is yung mga lumalabas is yung mga hollow, ganun. Ganito lang siya, oh, look. Ayun, so, ang nipis, ayan, ang nipis siya na pero this one is solid siya. Mabigat ito, 4 point something. Ayun, so, napacheck ko na to, solid ito. So, gaano kabigat yung Hong Kong Cartier
settings mo na yan, ma'am. Kasi pag ganyan, syempre, pag papa-appraise mo lang, and then manghihinayang ka, lalo na pag brand new yan, is dalhin mo na lang sa ibang pawn shop. Basta ma-appraise nila, mabigyan ka ng presyo, and then ma-check nila kung that one is a real gold. Ayun, so, okay na yon. Pag yung nagbubutas, ayan, wag kang papayag kung papa-appraise mo lang, okay? Yung sinabi ko kanina, copy-paste, charot. Punta ka sa mga ibang pawn shop. Nagkalat naman ang mga pawn shop, okay? Ayan, so, next is, ayun, may comment pala, sinagot ka ni Aljin. So, ganun ha, mga ka-pawn shop, kamarites, ka-chorpang ko dyan. Pag hindi ako nakakasagot sa comment, kasi which is kinukuha ko na nga and sinashoutout ko kayo, pwede niyo pong sagutin yung mga comment or question ng mga kasamahan natin, okay? Sa comment ng aking video. Ayun, so sinagot ni si Aljin, sabi niya, I think, yung HK jewelry machine made, yun, di gaanong sulit, kaya mostly affordable siya at puro diamonds. The reason na mura ang diamond, kasi sa Hong Kong walang tax sa kanila, kaya mostly seller dito sa Philippines, tiba-tiba sila. So, sagot niya yan sa'yo, si Marisol. So, parang kayo na yung mag-usap dyan. Pero, wait, sinagot ni Marisol, Merasol pala, Merasol, si Aljin, sabi niya, sulit daw po, dami nagsabi. Tapos, di siya diamond, sis, yellow gold. Oh, so, yellow gold, sinagot ulit pala ni Angel. Basahin na lang natin, ha? Ayun, madami kasi sa Hong Kong na machine made at ampaw, unlike yung handmade. Kung bibili ka handmade, wag machine made, wag mo pa test mark yung ring mo. Ayun, so si Angel naman, mostly naman po kasi ngayon is syempre machine made, lalo na kung binili natin yan sa mga iba't ibang bansa, mostly machine made talaga. Yung handmade, mostly naman yan is sa mga nagpapa-customize, ganon. So I think handmade, machine made talaga, and sinagot kanya na solid naman siya talaga, solid gold niya, pero ang nagdududa is yung pawn shop. Yun po yung problema ni sis Merasol, yung pawn shop kasi nga po mabigat, I think mabigat yan, kaya syempre nagdududa, gaya nga nung naisi-share ko, kung solid viewers ka talaga, nagda-doubt si Villarica na mabigat yung alahas, kaya nag-iiwan sila ng test mark yun. Test mark, hindi naman yung butas na tatagos sa labas, sis. Ang gagawin nila dyan, that mark lang sa loob, and then check nila sa loob yan, lalagyan nila yan ng acid test para ma-check nila kung tunay ba na gold sa loob. Hindi siya bakal na pampabigat lang sa alahas. Ganun po ang gagawin dyan, okay? Actually, for your own good also, para ma-satisfied ka kung tunay ba yung nabili mo na gold. Parang it's for your own good also. Kasi hindi naman siya yung butas na talagang butas na lalabas sa labas. lalabas sa labas. That mark lang sa loob dyan para matest nila. Ayun, so I think kung malaki-laki yan, yun nga lang marami mag-aano sila, okay? Kasi pag ampaw naman talaga yung nabili mo is matik na may vent na po yan, okay? Ayan, kahit anong carats yan pag ampaw, and then malaki. Yung machine made, naglalagay sila ng vent para hindi siya mag-shrink, mayupi yung alahas na yan. So, tama ba yung pinagsasabi ko? Based on my experience only, okay? Ayun, so kanya-kanya po tayo ng mga nabiling mga last experience and yung mga natututunan. Ayan, okay? Kaya sharing is caring. Pa-comment down below and pasagot na rin sa mga nagtatanong sa baba, okay? So, abangan nyo na lang po yung next na Q&A natin kasi mahaba po ito. May part 2 ulit, okay? So, that's it for today's vlog. Thanks for watching. Bye-bye. God bless.